Kamusta? Napabidyo ako ngayon. Malay natin maging vlogger. Hindi ganito. Kanina, ah, half day na naman tayo. Hindi kasi may inasikaso ako kanina. Kunwari vlogger. Manood ka. Baka kapupulutan mo ng ideas, no? Yung ginawa ko kanina. So, bali, ang nangyari, kung aware kayo, merong pinasa si Marcos, President Marcos, about dyan sa Motorcycle Crime Prevention Act. Kung masipag kayo maghanap ng search nyo, Republic Act 12209. So, amendment yon doon sa last year na pinasang batas about doon sa mga penalties na pwedeng mapataw doon sa mga owner ng vehicle na hindi pa nakarehistro sa kanila, tapos may possibility na magamit sa mga krimen. So, iniiwasan nila yung magkaroon ng magulong investigation kapag hindi nakapangalan sa owner, no? O sa gumagamit. So, ngayon, may mga penalty kasi yan. Nagkaroon ng amendment at yun yung nilakad ko. I'm one of the one na apektado dun sa possible na mga penalty or charges. Like for example, yung owner, yung buyer, magkakaroon kasi ng multa, no? Multa charges na 5,000 pesos. Si owner kapag hindi siya nag-declare sa LTO na nabenta na yung item niya, yung motor niya, within 5 days, so magkakaroon siya ng charges na 5,000. One time lang naman yon, pero maliit lang naman, 5,000 lang, di ba? Lang. Ilang araw natin bubunuin yan? 10 araw. Di ba? Kasi magkano yung sahod niya, 645, di ba? Mas malaki pa charges doon sa HPG, 650. Sahod natin 645, di ba? Anyway, balik tayo sa kwento. Si owner, di ba, may penalty 5,000 within 5 days. Si buyer din naman, meron din siya penalty kapag hindi siya nag-declare ng pagbili. At hindi niya nalipat sa pangalan niya within 20 days, no? So, ang tanong, paano ba yung nangyayari ang madalas na transaction talaga, no? Ang takbo ng transaction, mga papeles na kailangan para dun sa pagbebenta at pagbibili ng motorcycle, no? Or vehicle. Mostly, ito sa akin nangyari, ang ginawa namin, gumawa kami ng deed of sale. Doon sa deed of sale, naka-indicate doon yung pangalan ng owner, mga details sa motor, mga details doon sa CR, no? Sa certificate of registration, nandoon yung mga MV number, plate number, mga chassis number, model, year. So nandoon yon at ilalagay mo na lang doon. So mas maganda, detalyado para di ka mahirapan. Tapos pangalan ng owner, yung si seller, ikaw yung buyer. Si seller at saka si buyer. Tapos witness, kailangan niya lang din. Tapos ipapanotaryo niyo yan. And then ngayon ipapanotaryo niyo, may kopya kayo dapat noon. Siguro panotaryo niyo, 4 na kopya, pwede na yun. So kopya niya, tapos siguro tigda-dalawa kayo. Kasi dalawa sa'yo mas maganda. Kasi kukunin, ang 4 na yan, yung isa kukunin dun sa, iiwan dun sa nagnonotaryo. Kopya nila yon. Tapos ibigay mo yung isa kay seller. Tapos sa'yo, mas maganda, dalawa sa'yo. Kung gusto mo, 5 kopya na para tigda-dalawa kayo. Tapos isa dun sa So, ayun. Balik tayo dun sa, ikaw na yung buyer, no?
ikaw naman 20 days dapat mag-declare ka na doon or ipapa-change of ownership na yan sa LTO yung vehicle mo. Kasi pag hindi mo na change of ownership yan, magkakaroon ka ng penalty PIP, hindi, 5,000 pala. Last year sabi nila 20,000 yan to 20 to 50,000. Pero nagkaroon ng amendment, pinababa na nila, no, ng mga kongresista. 5,000 lang. So, pati nga yung lost plate na nawawalang mga plaka. Wala pa rin plaka ko. Ano? Anyway, 5,000 din. 5,000 din ang penalty. Huwag kang gumamit ng mga plaka na walang plaka. Huwag kang magnakaw ng plaka at ikabit sa motor mo. Bawal yun. Penalty ka dyan. 20,000 yan. So, ayun. Balik tayo doon. Nilakad ko last week. Half day or absent tayo para lakarin yan. Kaso, kumakain din siya ng araw, no? Kumakain din siya ng araw. So, ang nangyari sa akin, kinuha ko yung original CR ko kasi kailangan kasi yan kailangan kasi yung mga original documents, no, yung OR, yung CR, yung OR official receipt, rehistro ng motor, tapos yung CR naman certificate of registration, tapos kailangan yung deed of sale, authenticated yon talagang yung original na may tatak yan, may tatak. Tapos notarized. Tapos ID nyo yung dalawa. No? Nakalimutan ko pala ang sabihin kanina. Yung ID nyo yung dalawa dapat valid, no? Valid, tapos may pirma kayo, no? Mas maganda 3 pirma doon sa baba. ID mo, ID niya, pirma kayo doon sa baba. So ayan. Parehong valid. And then isasabit kasi yan sa LTO. Ang ginawa ko, pumunta ko ng LTO na Botas. Tapos nagtanong ako kung paano yung proseso doon sa pag-change of ownership. Sabi niya, kuha ka ng PNP HPG clearance, Philippine National Police Highway Patrol Group clearance or certificate yon. Clearance na yun. Pumunta ako doon yan sa HPG dyan sa may Caloocan. Kumuha ako. Nakakuha naman ako. May binayaran din ako. May pinabayaran sila sa akin. 650 pesos. Tandaan mo ang sahod. Minimum dito, 645. Babayaran mo sa HPG, 650 na. Okay? Alam mo na. Ngayon, hindi mo siya babayaran dun sa sa HPG. Sa nangyari sa akin kanina. Last week. Binayaran ko binayaran ko yon sa Land Bank, sa pinakamalapit na Land Bank. Tayo may resibo. Pagbalik ko doon, dinala ko doon, and then process nila, nagkaroon ng inspection, and then kinuha yung mga documents. Tapos sabi balikan ko na lang daw ng Monday. Ang sabi nila one day lang daw. Dati daw 3 days lang yan. 3 days yan. Ngayon 1 day na lang daw. Pero isip-isip ko, Friday kasi yun eh. Hindi 3 days din, no? Monday, Tuesday, Monday pa kasi, no? From Friday, Saturday, Sunday, Monday, 3 days din, no? One day working day lang. So binalikan ko kanina yun. At eto na nga, kinuha ko na. Tinanong ko anong process. Sabi niya, punta ka sa pinakamalapit na LTO. Pasa mo yan. Punta naman ako dun yun sa LTO dyan sa may extension sa Nabotas, sa may Fishport. Pagpunta ko dyan, sir, ito pa yung mga documents ko. Original. May photocopy na rin. Pagtingin na, asan yung insurance mo? Pagtingin, sabi niya, yung insurance mo, kailangan may endorsement yan galing dyan sa pinagkuhanan mo. May endorsement na nakapangalan na sa'yo. Sabi ko, sir, paano sir? Pupuntahan ko pa po yung sir, pwede po, sabi niya. Punta mo yung kung saan ka nagkuha ng insurance mo. Tapos, pa-endorse ka. Ipangalan na sa'yo. Ako naman, isip-isip po, para sa Valenzuela pa ako kumuha nun eh. Sabi ko, sir, paano yan sa Valenzuela pa? Pupunta pa ako sa Valenzuela.
hindi ba pwedeng ano to, wala ba ibang paraan, sabi niya. Pwede naman, may ibang paraan pa. Kuha ka insurance dito. Sa kanila daw. Kuha daw ang insurance. Para, pera. Magkano din yung insurance? 560. O, diba? 560 din yun. Walang ginawa ko. Sige, punta na lang ako doon sa Valenzuela. At doon sa Valenzuela, kumuha ako ng endorsement. Pero ang ginawa, hindi rin walang papel na binigay, kundi in-overwrite lang yung pangalan ng dating owner, nilagay yung pangalan ko sa taas. Pwede na siguro yun. Hindi ko lang sure. Tapos nung pumunta naman ako dito ngayon, isip-isip po, sige, kahit sa LTO naman daw, mas malapit. Pumunta naman ako sa LTO Valenzuela na lang. So, pagpunta ko dyan sa LTO Valenzuela, sabi naman nung nasa window, kailangan daw, meron daw endorsement galing dun sa sa mother file. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nilang mother file, pero nandun yung sa MV number yata yon. Meron dun kung saan yung mga dokumento ko. So nandun yung sa NCR East Avenue sa may Araneta. So kailangan ko pang pumunta daw doon para tatatakan daw yan ng CTC, ibig sabihin ng Certified True Copy. So yan, pumunta nga ako. Pagpunta ko doon, tatatakan daw ng CTC. Kaso pagdating ko doon, ang sabi naman ng sarado daw yung sa east. Ewan ko kung anong sarado na yun. Sarado ba yung opisina? Kasi pupuntahan daw nila, sasadyain pa nila yung mga dokumento at i-check nila yung mga documents kung nandoon. Or ewan ko anong klaseng check na yung gagawin nila. At babalikan ko daw yun ng Friday. Biro mo, Monday ngayon. So kakain din ng araw, no? Kakain din ng araw kung magpa-process ng change of ownership. Ang sabi naman din daw, pagka nakuha ko na daw yung certified true copy na yun, kahit saang ito na naman tayo, kahit sa pinakamalapit na LTO daw, pwede na ako magpapalit ng change of ownership. Hindi ko lang alam kung may bayad, pero parang wala naman daw atang bayad ngayon yung problema ko, kung talagang Friday makukuha ko talaga yon. Kasi isa sa pinoproblema ko, yung HPG clearance ko, 7 days validity lang yun. So mag-expire din yun after 7 days. So kung sakali na nagawa yun, hindi ko pala na-check yung date, yung validity date nun, kung kailan nagawa yun, kung last Friday or this Monday lang, kakain na siya ng araw, no? So ang problema natin ngayon, expired na yung clearance. Kukuha ulit ako ng clearance. Di ba? Hassle, no? Gusto mo lang naman mapa-change of ownership. Bakit kaya hindi na lang gawin nilang medyo dikit-dikit yung yung lakara. Tsaka, magagawa naman siguro ng mga paraan, yung mga mabilisang transaction. So, ayan, umabot ka ba sa video na to? May natutunan ka ba? Diba? So, ayun, ano pa ba? Ayun, babalikan ko yun sa Friday. Talakarin ko pa sa LTO. Akala ko matatapos. Akala ko nga, last week tapos ko na yan. At ngayon tapos ko na yan. Hindi pa pala. So, may mga waiting, may mga processing time sila. Medyo mahaba-haba din. May 3 days, may 1 day. Ilang Monday to Friday. Medyo mahaba din yan. Anyway, so yun lang kwento ko. At kung umabot ka ngayon dito, bahala ka dyan sa buhay mo. Basta mag-iingat ka, no? Babush.